Magandang umaga at maligayang pagbabalik sa GCC Domestic System, ang inyong professional na training academy sa www.gcdomestic.com. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa aking mga paboritong module dahil ang matututunan natin ngayon ay gagawin ninyo tuwing umaga sa inyong trabaho. Matututunan natin kung paano maglinis ng kwarto sa GCC ng kumpleto at profesional mula sa pagbukas ng pinto hanggang sa paglabas ninyo. Ito ang inyong kumpletong gabay para sa 14 na minuto. Sasakupin natin ang lahat mula sa mga tuntunin sa pribasiya hanggang sa huling inspeksyon. Tara na! Bago tayo mag-usap tungkol sa paglilinis, dapat muna nating pag-usapan ang tungkol sa respeto. Ang kwarto ang pinakapribadong lugar sa anumang tahanan. Dito natutulog ang pamilya kung saan nila itinatago ang kanilang mga personal na gamit, alahas, pera at mahahalagang dokumento. Huwag na huwag titingnan ang mga papel sa mesa o sa tabi ng kama. Kahit nakabukas ang mga ito, dapat ay nakatutok lamang ang inyong paningin sa paglilinis. Laging kumatok bago pumasok kahit sa palagay ninyo ay walang tao. Maghintay ng 3 segundo bago buksan ang pinto. Ito ay isang profesional na gawi. Huwag magbubukas ng mga drawer maliban na lang kung direktang ipinag-uutos ng amo. Irespeto ang kanilang pribasiya gaya ng sa inyo. Tiwala ang inyong pundasyon. Kung makakita kayo ng pera o alahas sa sahig, sabihin agad ito sa amo at ipakita kung saan ninyo ito nahanap. Ang katapatan ay nagbubuo ng malaking tiwala. Huwag magbabahagi ng anumang impormasyon tungkol sa kwarto ng pamilya sa sinumang tao sa labas ng tahanan. Ang tiwala ay mahalaga rito, maging matapat ka. Ngayon, matutunan natin ang profesional na pagkakasunod-sunod ng paglilinis. Laging maglinis mula sa itaas ng kwarto patungo sa ibaba. Napakahalaga nito. Ang alikabok at dumi ay nahuhulog pababa. Kung maglilinis ka muna ng sahig bago ang ventilador, madudumihan lang ulit ang iyong malinis na sahig. Ang tuntuning ito ay makakatipid sa inyo ng oras at pagod. Simulan sa itaas at tapusin sa sahig. Gamitin ito sa bawat kwarto ng bahay. Ang unang hakbang, ang pinakaunang gagawin ninyo ay buksan ang mga bintana. Nagbibigay ito ng sariwang hangin at natural na liwanag sa loob ng kwarto. Tinatanggal nito ang amoy ng tulog at tinutulungan kayong makita ng malinaw ang alikabok. Iwanan itong nakabukas habang naglilinis kayo. Ikalawang hakbang, maghanap sa paligid ng anumang damit na kailangang labhan. Suriin ang sahig, mga upuan, at ang likod ng pinto ng banyo. Kolektahin ang lahat, magsagawa ng pangunahing pagbubukod, ihiwalay ang mga mapuputi sa may kulay. Dalhin na ang mga ito sa labahan para malabhan habang tinatapos ninyo ang kwarto. Babala, huwag na huwag maglalaba ng mga delikadong gamit nang hindi muna sinusuri ang label. Kung hindi sigurado, itabi muna ito at magtanong. Ikatlong hakbang, hubarin ng tuluyan ang sapin ng kama. Tanggalin ang lahat ng punda, ang top sheet at ang fitted bottom sheet. Dalhin na ang mga ito sa labahan. Habang nakahubad ang sapin ng kama, tingnan ang kutson. Suriin kung may mga benta o sira. Iulat agad sa amo ang anumang kakaiba ninyong makikita. Ika-4 na hakbang, ngayon ay magsisimula na tayo sa paglilinis mula sa itaas. Punasan ang mga talim ng ventilador sa kisame gamit ang mahabang duster. Laging punasan ang itaas ng mga talim muna. Doon nagtatago ang makapal na alikabok. Pagkatapos ay ang ibaba, siguraduhing nakapatay ang ventilador. Ika-5 hakbang, ituloy ang paglilinis pababa. Punasan ang itaas ng mga aparador, matataas na istante, at mga kwadro sa dingding. Ang matataas na lugar ay may makapal na alikabok. Itupi ang inyong microfiber cloth sa 4. Kapag madumi na ang isang panig, ilipat ito sa malinis na bahagi. Ito ay isang profesional na pamamaraan sa hotel. Huwag lang magpunas sa paligid ng mga bagay. Iangat ang mga ito. Ang pagpunas sa ilalim ng bawat lampara at kuwadro ang nagpapakita ng inyong pagiging mahusay. Punasan ang mga switch ng ilaw at mga hawakan ng pinto gamit ang basang-basahan. Marami itong bakas ng daliri at bakterya araw-araw. Panatilihin itong malinis. Ika-6 na hakbang, punasan ang lahat ng ibabaw ng muebles, mga bedside table, dressing table, at mesa. Iangat ang bawat gamit para punasan ang ilalim nito. Ika-6 na hakbang, punasan ang lahat ng ibabaw ng muebles, mga bedside table, dressing table, at mesa. Iangat ang bawat gamit para punasan ang ilalim nito. Huwag na huwag baguhin ang ayos ng mga personal na gamit. Dapat maibalik ang lahat sa eksaktong kinalalagyan nito. Ito ay pagpapakita ng respeto sa espasyo ng pamilya. Kung aksidente ninyong naitumba o nabasag ang isang bagay, sabihin agad ito sa amo. Ang katapatan ay nagbubuo ng malaking tiwala. Ika-7 hakbang, linisin ang bawat salamin at glass surface. Ang malalaking salamin ay karaniwan sa mga kwarto sa GCC at dapat itong maging malinis na malinis.
Ang propesyonal na pamamaraan, ispray ang glass cleaner sa inyong basahan muna, hindi direkta sa salamin. Iwasan ang pagtulo nito sa mga mamahaling frame ng muebles. Punasan sa paraang paikot para matanggal ang mga dumi. Pagkatapos ay tapusin ito ng mga tuwid na haplos, pataas at pababa para sa perpektong resulta. Iwasan ang paggamit ng masyadong maraming cleaner dahil nagdudulot ito ng mga marka o streaks. Ang kaunting spray sa basahan ay sapat na para sa maningning na kintab. Suriin ang salamin mula sa gilid. Makikita rito ang anumang natitirang marka na hindi ninyo makikita kung titingnan ito ng harapan. Parang isang hotel professional. Ngayon ay dako na tayo sa pinakamahalagang bahagi, ang pag-aayos ng kama. Ang maayos na kama ay tanda ng isang propesyonal. Magsimula tayo sa fitted sheet. Ilagay ang unang kanto ng maigi. Ito ang iyong anchor para sa isang banat at maayos na kama. Walang dapat na gusot. Ngayon, lumipat sa kabilang kanto ng pahalang at hilahin ito ng maigi bago isuksok. Sinisiguro nito na ang sapin ay pantay sa buong kutsyon. Hilahin din ang natitirang mga kanto ng banat. Dapat ay walang anumang gusot sa ibabaw ng kama. Ikasyam na hakbang, ilagay ang flat top sheet sa ibabaw. Dapat itong lumaylay ng pantay sa magkabilang panig at nakapantay sa itaas ng kutsyon. Ang pagiging simetriko ang sikreto rito. Sukatin gamit ang iyong braso para masigurado na ang laylay ay pantay sa magkabilang panig. Kapag ito ay tabingi, magmumulang hindi maayos ang buong kama. Ang katumpakan ay mahalaga rito. Ika-13 hakbang, ang huling pagsusuri ng kama. Tumayo sa paanan at tingnan ito na parang ikaw ang miyembro ng pamilya na unang nakakita nito. Perpekto ba? Tuwid ba ito? Pantay ba ang mga unan? Kung may mali, ayusin ito ngayon. Segundo lang ang kailangan pero maganda ang impresyon buong araw. Ika-14 na hakbang. Ngayong tapos na ang pag-aalis ng alikabok at pag-aayos ng kama, sahig naman ang huli. Ito ay para masigurong walang alikabok na mahuhulog sa malinis na sahig. Kung may carpet, i-vacuum ito ng maigi sa magkakapatong na linya. Mag-umpisa sa isang dulo at tapusin sa kabila. Laging i-vacuum sa ilalim ng kama. Maraming alikabok ang naiipon dito at madalas itong nalilimutan. Titingnan ito ng pamilya. Siguraduhing malinis ito. Gamitin ang flat attachment para maabot ang bawat sulok. Kung matigas ang sahig, walisin muna bago i-mop. Para sa marmol o baldosa, walisin muna bago mag-mop. Tandaan, hindi dapat masyadong basa ang sahig ng kwarto. Gumamit ng malinis at bahagyang basang mop. Kapag nagmo-mop ng marmol, laging gumamit ng pH-neutral na panlinis. Ang matapang na kemikal ay maaaring makasira sa bato sa katagalan. Igalang ang materyales ng bahay. Ika-15 hakbang, malapit na kayong matapos. Ang huling hakbang ay isang propesyonal na pagsusuri. Tumayo sa may pinto at tingnan ang buong kwarto mula rito. Suriin ang bawat bahagi. Suriin ang bawat lugar. Perpekto ba ang pagkakaayos ng kama? Malinis ba ang lahat ng ibabaw? Nasa tamang pwesto ba ang mga gamit? Perpekto ba talaga ang kwarto? Malinis ba ang sahig at walang bakas ng paa? Naitapon ba ang laman ng basurahan? At higit sa lahat, siguraduhing wala kayong naiwang basahan o panlinis. Kung perpekto na ang lahat, tapos na kayo. Isara ang pinto ng tahimik at lumipat sa susunod na kwarto. Irespeto ang espasyo na parang inyo. Magaling. Ika-13 hakbang, ang huling pagsusuri ng kama. Tumayo sa paanan at tingnan nito na parang ikaw ang miyembro ng pamilya na unang nakakita nito. Perpekto ba? Tuwid ba ito? Pantay ba ang mga unan? Kung may mali, ayusin ito ngayon. Segundo lang ang kailangan, pero maganda ang impresyon buong araw. Ika-14 na hakbang, ngayong tapos na ang pag-aalis ng alikabok at pag-aayos ng kama, sahig naman ang huli. Ito ay para masigurong walang alikabok na mahuhulog sa malinis na sahig. Kung may carpet, i-vacuum ito ng maigi sa magkakapatong na linya. Mag-umpisa sa isang dulo at tapusin sa kabila. Laging i-vacuum sa ilalim ng kama. Maraming alikabok ang naiipon dito at madalas itong nalilimutan. Titingnan ito ng pamilya. Siguraduhing malinis ito. Gamitin ang flat attachment para maabot ang bawat sulok. Kung matigas ang sahig, walisin muna bago i-mop. Para sa marmol o baldosa, walisin muna bago mag-mop. Tandaan, hindi dapat masyadong basa ang sahig ng kwarto. Gumamit ng malinis at bahagyang basang mop. Kapag nagmo-mop ng marmol, laging gumamit ng pH-neutral na panlinis. Ang matapang na kemikal ay maaaring makasira sa bato sa katagalan. Igalang ang materyales ng bahay. Ika-15 hakbang, malapit na kayong matapos. Ang huling hakbang ay isang propesyonal na pagsusuri. Tumayo sa may pinto at tingnan ang buong kwarto mula rito. Suriin ang bawat bahagi. Suriin ang bawat lugar. Perpekto ba ang pagkakaayos ng kama? Malinis ba ang lahat ng ibabaw? Nasa tamang pwesto ba ang mga gamit? Perpekto ba talaga ang kwarto?
Malinis ba ang sahig at walang bakas ng paa? Naitapon ba ang laman ng basurahan? At higit sa lahat, siguraduhing wala kayong naiwang basahan o panlinis. Kung perpekto na ang lahat, tapos na kayo. Isara ang pinto ng tahimik at lumipat sa susunod na kwarto. Irespeto ang espasyo na parang inyo. Magaling. Kung makakita kayo ng benta sa kortina o pundidong ilaw, iulat agad ito. Mas mabuting marinig nila ito sa inyo kaysa matuklasan nila ito ng maglaon. Ang pagiging propesyonal ay pagiging tapat. Ang mga kwarto ng mga bata ay nangangailangan ng dagdag na pag-aayos. Kolektahin ang mga laruan at ilagay sa mga tamang basket o istante. Ayusin ng maayos ang mga aklat ayon sa laki. Suriing mabuti ang sahig para sa maliliit na bagay na maaaring maging mapanganib para sa maliliit na bata. Huwag magtapon ng anuman ng hindi nagtatanong. Walang dapat maiwang basura. Sa kwarto ng sanggol, gumamit lang ng banayad at ligtas na panlinis. Sensitibo ang mga sanggol sa matapang na amoy ng kemikal, kaya panatilihing malinis at ligtas ang kanilang hangin. Laging tandaan ito. Ang kwarto ng panauhin o guest room ay dapat laging handa na parang may darating na bisita ngayon. Dapat laging may malinis na sapin at tuwalya para sa pamilya. Siguraduhing mabango ang kwarto. Ang paggamit ng kaunting air freshener ay tama lang. Dapat maramdaman ng mga bisita na sila ay nasa isang maayos at mainit na pagtanggap. Ang hospitality o mabuting pagtanggap ay ang puso ng inyong trabaho. Sa paggawa ng malinis at sariwang espasyo, tinatanggap ninyo ang pamilya at ang kanilang mga bisita. Ito ay isang magandang serbisyo. Magaling, natapos na ninyo ang Module 3. Tuwing umaga nagagawa kayo ng perpektong kama, gumagawa kayo ng isang bagay na maganda para sa pamilyang inyong pinaglilingkuran. Balikan natin. Kumatok muna bago pumasok, laging maglinis mula itaas pababa, hubarin ang sapin at simulan ng paglalaba muna para makatipid sa oras. Galingan ng paggawa ng hospital corners, laging mag-vacuum sa ilalim ng kama at magsagawa ng huling pagsusuri mula sa pinto. Ang pagiging perpekto ay nasa mga detalye. Gawing habit o gawi ang mga hakbang na ito araw-araw. Ang pagiging tapat at masigasig ang magtutulak sa inyo para maging isang mahusay na propesyonal. Ipagpatuloy ang magandang gawa. Sa Module 4, lilipat na tayo sa banyo, isa pang mahalagang kwarto na dapat pag-aralan. Magkita-kita tayo doon, ituloy ang pagsasanay, ituloy ang paglago, napakahusay ninyo. Tandaan ang inyong daily checklist. Buksan ang bintana, kolektahin ang labada, hubarin ang sapin, at dalhin ang mga ito sa labahan. Ang pagiging pare-pareho ay susi. Ang inyong weekly checklist naman ay kasama ang paglilinis ng bentilador, mga ilaw, at matataas na istante. Sinisiguro nito na walang alikabok na maiipon sa tahanan. Para sa kwarto ng mga teenager, mag-ingat sa mga electronics at lugar ng pag-aaral. Irespeto ang kanilang pribasiya, huwag basahin ang mga sulat o tingnan ang kanilang mga screen. Subukan natin ang inyong kaalaman. Una, bakit tayo laging naglilinis mula itaas pababa? Isipin ang gravity at ang alikabok. Mag-usap-usap kayo ng inyong mga kaklase. Ikalawa, ano ang dapat ninyong gawin kung makakita kayo ng pera o alahas sa sahig ng kwarto? Ang inyong sagot ang magpapakita ng inyong pagiging propesyonal. Ikatlo, ano ang dapat gawin kung may aksidenteng nabasag sa loob ng kwarto? Tandaan ang ating aral tungkol sa katapatan. Talakayin ito sa inyong instruktor. Handa na kayong maglinis ng kwarto sa GCC ayon sa pinakamataas na pamantayan. Ipagmalaki ang inyong trabaho araw-araw. Kayo ay isang tunay na propesyonal. Bisitahin ang aming website para sa lahat ng inyong resources. Salamat sa pag-aaral sa GCC Domestic System. Magkita-kita tayo sa susunod na module. Maraming salamat. Balikan nating muli ang mga hakbang na ito. Mula sa unang katok hanggang sa huling pagsusuri, bawat segundo ay mahalaga. Pagbutihin ang inyong trabaho para sa inyong kinabukasan. Salamat!